Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Ngayong araw po, February 15, 2025, araw ng Sabado. Ang paksa po natin ay pinamagatang mahirap nga bang intindihin ang Bible? Clarity of Scripture. At ang paksa po natin ay magmumula sa Romans chapter 15 verse 4. Ano nga ba yung sinasabi dito? For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. O sa Tagalog naman po, para mas lalo nating maintindihan, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. At para naman po sa ating katuruan ngayong araw, unang-una, the Bible is God's revelation. Doon natin makikilala kung ano nga ba yung Diyos, kung sino nga ba ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Sa ikalawa, the Bible tells one big story of redemption. At ikauli, the Bible is sufficient for all our spiritual needs. Kumbaga, di ba nga ang katawan natin kailangan ng pagkain upang tayo mabuhay, upang tayo ay magkaroon ng energy o enerhiya sa pang-araw-araw nating gawain. Ngunit hindi lang sa tinapay nabubusog ang tao or sa pagkain nabubusog ang tao. Bagkus dapat pinapakain din natin yung spiritual nating aspeto sa ating buhay. Ano nga ba yung pagkain nun? Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. At para naman po sa ating applications ngayong araw, unang-una, take full advantage of God's revealed word. Sa ikalawa, read God's love letter every day. At ikauli, nourish your spiritual life through the Bible. Kumbaga, napaka-crucial talaga ng Bible sa ating buhay, no? Napakalaking bagay yung Biblia, yung pagbabasa ng Biblia, yung maintindihan natin yung Biblia. Napakahalaga niyan bago tayo mawala sa mundo. Marapat lamang natanggapin natin yung Panginoon natin. Marapat lang na basahin natin ang Biblia. Dahil nandiyan na lahat nandiyan na lahat ng kasagutan sa lahat ng problema, sa lahat ng bagay sa mundo. Pero minsan nadi-disregard natin siya. Kaya kahit ilang minuto lang sa isang araw, maglaan tayo ng oras para basahin ang Biblia. Yun lamang po para sa araw na to, at para tapusin po ang ating devotion na tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your word, a lamp to our feet and a light to our path. You have revealed yourself to us, showing us the story of redemption and offering us all we need for our spiritual growth. Help me treasure the Bible not just as a book, but as your living voice speaking to my heart. Give me the hunger to read it daily and the wisdom to apply its truths. Strengthen my faith so that I will depend on your word alone for guidance and strength. May my life be glorifying to you. In Jesus' name, Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa akin ng kaalaman at karunungan pang maintindihan ng iyong mga salita. Papasalamat din po ako sa ginamit ng ating Panginoon na si Pastor Russell Ocampo sa pagbabahagi niya ng kanyang kaalaman at karunungan ukol sa salita ng ating Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.